Si Mario Montana ay uri ng amo na may isang paniniwala higit sa lahat. Kung ikaw ay masipag, makakamtan mo ang nararapat sa iyo. Makatarungan siyang magpasahod, inaasahan ng sipag at hindi nagtatanong kapag tapos na ang trabaho ng kanyang mga tauhan. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Nagpaiwan siya sa opisina at may nakita siyang kakaiba. Isang tapat na empleyadong naghintay para lamang kunin ang isang maliit na take-out container, palihim na iniabot na parang isang lihim. Dahil sa kanyang pagkausisa, sinundan niya ito pauwi nang hindi inaasahan. Ang nakita niya ng gabing iyon ang nagpagulo ng kanyang pananaw sa mundo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napaisip si Mario kung sapat pa ba talaga ang pagsisikap lang. Itinayo ni Mario ang kanyang negosyo mula sa wala. Hindi siya ipinanganak na mayaman, walang ayudang mula sa pamilya o swerteng pagkakataon. Puro sipag, puyat at matinding paniniwala na disiplina ang susi sa tagumpay. Ang Montana Logistics, kumpanyang siya mismo ang nagsimula, ay nag-umpisa lamang sa kanya at isang truck sa Atlanta, Georgia. Kalaunan, ito'y lumaki at naging kilala sa mundo ng pagpapadala. May mga rutang tumatakbo sa buong bansa. Iginagalang siya ng marami, ang ilan ay takot pa nga sa kanya. Kilala siya sa hindi pagpapalampas ng deadline, sa pagtutulak sa kanyang team pero sa patas na pagpapasahod. Sa Montana Logistics, ang tagumpay ay hindi mungkahi. Ito'y kinakailangan. Kailangan mong ibigay ang iyong lahat o hindi ka magtatagal. Ngunit kahit ang pinakatuon na tao ay may mga hindi napapansin. Noong gabing yon, sinusuri niya ang quarterly report sa kanyang makintab na opisina na may mga salaming pader. Halos lahat ng tao sa gusali ay nakaalis na. Ang mga janitor ay patapos na rin. Pero sa dulo ng pasilyo, sa malamlam na liwanag ng break room, may napansin siya, si Josephine Rios. Hindi niya ito gaanong kilala, pero pamilyar ang mukha. Maasahan, hindi pasaway, hindi kailangang bantayan. Laging unang magboluntaryo para sa overtime, laging handang magpalit ng shift. Isang uri ng empleyado na pinapangarap ng mga manager. Kaya't ang sumunod na nakita niya ay labis niyang ikinagulat. Nakatayo si Josephine sa tabi ng counter ng break room, mukhang hindi sigurado kung dapat ba siyang naroroon. Ilang oras nang sarado ang cafeteria pero lumapit pa rin siya sa kusinero. Ilang beses na ring nakita ni Mario ang lalaki pero hindi pa sila kailanman nag-usap. Tahimik ang kanilang palitan pero bakas sa mukha ng kusinero ang alinlangan at kaba. Sa huli, kinuha niya ang isang take-out container mula sa ilalim ng counter at iniabot ito kay Josephine. Parang nabunutan ng tinik si Josephine. Bumagsak ang kanyang balikat na tila nabawasan ng bigat. Mahinang nagpasalamat siya, ipinasok ang kahon sa kanyang malaking tote bag at mabilis na lumabas, nakayuko, nagmamadaling lumakad. Umupo si Mario, nakatingin sa bakanting cafeteria. Hindi siya yung klasing amo na nangingialam sa personal na buhay. Basta't masipag ka, may sahod ka. Ganun kasimple. Pero si Josephine ay mas masipag pa sa karamihan. Kumukuha ng dagdag na oras, nagpapaiwan, gumagawa ng higit sa kanyang tungkulin. Kung sino man ang may kakayahang bumili ng pagkain, siya na iyon. Kaya't bakit siya humihingi nito pagkatapos ng oras ng trabaho? Baka nakalimutan lang niya ang kanyang pitaka, baka may iniipon siya para sa isang bagay na mahalaga. Baka wala siyang karapatang makialam, pero habang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang spreadsheets, hindi na siya makapag-focus. Ang naiisip lang niya ay si Josephine, palihim na inilalagay ang pagkain sa kanyang bag, parang isang bagay na hindi niya dapat makuha. At paano kung may mas malalim pa? Karaniwan, hindi tipo ni Mario ang gumalaw batay sa kutob. Pero ngayon, bago pa man niya mapigilan ang sarili, tumayo siya, itinaas ang manggas at lumabas. Malamig at matalim ang hangin sa labas. Sa malayo, nakita niya si Josephine papunta sa bus stop. Walang sasakyan, walang sumundo.
Siya lang may bitbit na mabigat na bag sa balikat. Sandaling tumigil si Mario. Alam niyang nilalampasan na niya ang kanyang hangganan, pero sumunod pa rin siya nang dumating ang bus at sumakay si Josephine. Halos walang laman ang bus, ang mga ilaw sa loob ay kumikislap, nagbibigay ng pagod at kupas na itsura sa paligid. Umupo si Mario sa likod, malayo para hindi makita. Umupo si Josephine sa gitna. Inihilig ang ulo sa bintana, ang buong katawan ay bagsak sa pagod. Hindi yung pagod na kayang ayusin ng tulog, kundi yung uri ng pagod na tagos sa buto matapos ang sunod-sunod na araw ng walang pahinga. Lumipas ang lungsod sa labas, mga maliwanag na karatula ng gasolinahan, mga bukas na kainan, mga pulang ilaw ng trapiko. Pero habang papalayo sila sa downtown, unti-unting nagbago ang tanawin. Lalong lumiliit at tumatanda ang mga gusali. Nagdidilim ang mga kalsada, hindi na masyadong inaasikaso. May mga sirang bangketa, kalawangin na bakod, mga tindahang sarado at nilatagan ng tabla. Napagtanto ni Mario na hindi pa siya nakapunta rito. Parehong lungsod, ibang realidad. Si Josephine ay nanatiling tahimik, nakatingin lang sa dilim sa labas ng bintana. Ilang beses na kaya niyang ginawa ang rutang ito. Ilang doubling shift at triple shift para lang dito magtapos ang gabi niya. Sa wakas, bumagal ang bus. Hinila ni Josephine ang stopcord na parang nakasanayan na. Tumayo siya, inayos ang kanyang coat at bumaba. Muling nag-alinlangan si Mario pero sumunod pa rin. Amoy basa ang kalsada at ang mga ilaw sa poste ay nagkikislapan. Hindi abandonado ang mga bahay pero halatang nakalimutan na. Nagsisibakbak na pintura, baluktot na mailbox at gumuguhong mga porch. Isang lugar kung saan hindi hinihingi ang ginhawa kundi isang paraan lang para magpatuloy. Nagpatuloy sa paglakad si Josephine, tahimik ngunit determinadong kumikilos kahit halatang pagod na. Lumiko siya sa isang kanto, dumaan sa kalawangin na gate at madidilim na ilaw at tumigil sa isang luma at laspag na gusaling apartment. Umakyat siya sa ikalawang palapag, binuksan ang pinto at pumasok. Bumagal ang hakbang ni Mario, huminto malapit sa gusali. Sa likod ng maninipis na kurtina may naaninag siyang kaunti. Halos walang laman ang lugar. Hindi bagong lipat na walang laman, kundi sadyang hubad. Walang sofa, walang mesa, walang palamuti. Isang kutsyon lang sa sahig, ilang kumot, isang plastic crate na maayos na tinupi ang mga damit. At mula sa likod ng kutsyon, may dalawang maliliit na bata na sumilip. Mga bata. Naramdaman ni Mario ang isang matinding buhol sa kanyang tiyan. Pinanood niya si Josephine habang dahan-dahan itong lumuhod sa tabi ng dalawang maliit na bata. Kahit kitang-kita sa kanya ang labis na pagod. Tila naglaho ang lahat ng iyon nang makita niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Maingat niyang inilapag ang take-out container sa sahig at dahan-dahang binuksan ito gamit ang uri ng paghawak na para bang may hawak siyang babasagin. Ang mga bata, isang batang lalaki at babae, parehong mga 5 o 6 na taong gulang, ay agad na lumapit dito, nanlaki ang mga mata at sabik na sabik ang kilos. Hindi ito tulad ng normal na pag-abot ng bata sa merienda. Ito ay gutom, tunay, atensyong gutom, yung uri na bunga ng matagal na paghihintay. Maingat na hinati ni Josephine ang pagkain para sa kanila. Sinigurong pantay ang bawat bahagi. Pero ni isang subo ay hindi siya kumain. Umupo lang siya roon, pinapanood silang kumain. Nakatayo si Mario sa labas, ramdam ang bigat ng kanyang nasasaksihan, parang kumot na mabigat na isinapin sa kanya. Ilang taon na niyang binuo ang kanyang kumpanya, pinilit ang kanyang mga empleyado na magtrabaho ng mas mabilis, mas matagal, mas mahusay. Pero kailan ba niya tunay na nakita sila? Kailan ba siya tumigil para pag-isipan ang buhay nila pagkatapos nilang umalis ng opisina? Hindi lang nagtatrabaho si Josephine ng overtime. Pinaglalabanan niya ito.
Isang biglaang ihip ng malamig na hangin ang dumaan sa kalye, tumama sa isang kalawanging karatula na nag-ingay. Umurong ng kaunti si Mario, masikip ang dibdib, gulong-gulo ang isipan. Hindi siya nararapat sa lugar na ito. Hindi ito mundo niya. Lumampas na siya sa hangganan. Dapat na siyang umalis. Ngunit habang papatalikod na siya, may narinig siyang munting tinig mula sa loob ng apartment, malinaw at malambot, tumagos sa katahimikan ng gabi. "Mama, magkaka-breakfast ba tayo bukas?" Napahinto si Mario. Sa loob, huminto rin saglit si Josephine, saka mahinahong hinawi ang kulot ng kanyang anak mula sa noo nito at sinabing, "Oo naman, anak, gagawa ako ng paraan." Ngumiti siya habang sinasabi iyon, ngunit nakita ni Mario ang totoo. Hindi iyon tunay na ngiti. Isa iyong maskara, isang ngiting isinusuot para maramdaman ng anak ang kaligtasan. Hindi iyon para sa kanya, kundi para protektahan sila. At sa sandaling iyon, may nabago sa loob ni Mario. Hindi lang ito isang malungkot na kwento. Hindi ito malas o maling pagpaplano. Ito ang itsura ng isang sirang sistema. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya baka hindi sapat ang sipag lang para baguhin ito. Kinabukasan, nakaupo si Mario sa kanyang mesa, nakatitig sa kanyang laptop na puno ng mga numero, ngunit wala ni isa ang may kahulugan. Hindi siya makapag-focus. Ang isip niya ay nasa malamig at madilim na apartment. Pinapanood ang dalawang batang gutom na kumakain ng kaisa-isang pagkain na nakuha ng kanilang ina matapos magpakapagod buong araw. Buong gabi, paulit-ulit sa isip niya ang eksena. Paulit-ulit niyang sinubukang kumbinsihin ang sarili. May trabaho si Josephine. Maaasahan siya. Maganda naman ang pasahod niya. Kung nahihirapan si Josephine, hindi ba bahagi lang yun ng buhay? Pero habang lalo niya itong iniisip, lalo itong nawawalan ng saysay. Isang mahinang katok ang pumukaw sa kanyang isip. Pumasok ang kanyang assistant, hindi maipinta ang mukha. "Narito po si Josephine Rios. Gusto kayong makausap." Umayos si Mario ng upo. Pinilit ayusin ang sarili. Ilang oras na niyang pinag-iisipan kung paano kakausapin si Josephine, kung dapat ba siyang tumawag dito, at kung paano siya magsisimula. Pero narito na si Josephine sa sarili nitong kagustuhan. Ibig sabihin, may ibig sabihin iyon. Papasukin mo siya. Bumukas ang pinto, pumasok si Josephine, mabagal ang hakbang, parang inaasahan ng masamang balita. Kasing pagod pa rin siya tulad ng kagabi, pero may ibang laman ang mga mata ngayon. Isang tahimik na tensyon at bantay na bantay ang sarili. Umupo siya sa harap ni Mario, nakatupi ang mga kamay sa kandungan, tuwid ang likod, matigas ang postura, parang handang salagin ang kahit ano. "Ako po ba ang pinatawag ninyo, sir?" Tanong niya. Kalma ang boses, magalang, walang ipinapakitang emosyon. Tinitigan siya ni Mario, hindi makahanap ng tamang salita. Marami siyang inensayong pagbati, pero ngayong kaharap na niya si Josephine, parang walang sapat. Kaya sinabi na lang niya ang totoo. "Nakita kita kagabi." Bahagyang nanigas si Josephine at napansin yon ni Mario. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Sinundan kita pa uwi," sagot niya mahinahon ng tono. Wala talagang mahinhing paraan para sabihin yon. Agad ang naging reaksyon ni Josephine. Nabitin ang kanyang paghinga at may dumaan sa kanyang mukha, gulat, tapos galit, at pagkatapos ay isang malamig na katahimikan. Bahagyang nag-clench ang kanyang mga kamay. Pero hindi siya kumilos, hindi siya sumigaw. "Hindi ko po maintindihan," sabi niya. Hindi nakalmado ang boses niya, mahigpit na ito, parang pinipigilan ng kaba. "Nakita ko na kinuha mo ang pagkain," tuloy ni Mario. Banayad ngunit matatag ang boses. "Nakita ko kung saan ka nakatira. Nakita ko ang mga anak mo." Napasinghap si Josephine at sa isang iglap, bumangon ang pader. Nag-iba ang kanyang galaw. Naging walang emosyon ang mukha, nanigas ang balikat. Hindi na siya basta empleyado.
Isa na siyang inang nagtatanggol sa kanyang mga anak. Isang taong malamang ay naranasan na ang ganitong klasing pag-uusap at alam kung paano protektahan ang sarili. Hindi ito, simula niya naghahanda ng magpaliwanag. Hindi ako nandito para husgahan ka, sabi ni Mario, mahinahon. Napahinto si Josephine, tila nabigla. Yumuko ng bahagya si Mario, at hindi rin ako nandito para kaawaan ka. Sa pagkakataong ito, tumingin si Josephine ng diretso sa kanya, tunay na tumingin, tila sinusuri kung totoo nga ang sinasabi niya. Sanay siyang hindi pinapansin, sanay sa mga taong akala'y hindi siya nagsusumikap. Sanay na ituring na problema, hindi tao. Dapat noon ko pa ito napansin, ani Mario, mahina ang boses. Gusto kong baguhin yan. Napakabilis ng pagkurap ni Josephine, pilit nilulunok ang gumuguhong emosyon. Hindi niyo kailangang gawin to, mahina niyang sabi. Kailangan, sagot ni Mario, matatag. Isang makapal na katahimikan ang bumalot. Sa unang pagkakataon, wala nang naisagot si Josephine. Binuksan ni Mario ang isang drawer at inilabas ang isang makapal na envelope. Dahan-dahang inilapag sa mesa sa pagitan nila. Tumingin si Josephine pero hindi ito kinuha. Hindi ito kawanggawa, sabi ni Mario, inaagapan ang inaasahang pagtutol. Isa itong pamumuhunan sa'yo sa mga taong nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Hindi pa rin siya gumalaw. Gusto kong magtaas ng sahod, dagdag ni Mario, magbigay ng mas maayos na schedule, suporta sa mga magulang, tulong sa emergency. Lalong naging masigasig ang kanyang boses, pero kailangan ko ng tulong para magawa ito ng tama. Ayokong may isa pang umuwi tulad ng nangyari sa iyo kagabi. Bahagyang bumuka ang bibig ni Josephine, parang may gustong sabihin pero walang salitang lumabas. Umangat ang kamay niya, halos abutin ang envelope, pero umatras rin para bang mainit itong hawakan. Bakit? Tanong niya sa wakas. Hindi galit ang tono o may duda. Pagod lang, sobrang pagod. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Mario. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito, aniya, mahinahon ngunit buo ang loob. At pinabayaan kong may mga taong malaglag sa pagitan ng mga bitak. Hindi ko nahahayaang mangyari uli yon. Walang sinabi si Josephine, tinitigan lang niya si Mario, tila may hinahanap sa kanyang mukha. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahan niyang iniabot ang kamay. Dumampi ang kanyang mga daliri sa sobre at mahigpit itong hinawakan. Kumislap ang luha sa kanyang mga mata pero pilit niyang pinikit iyon. Hindi siya sanay humingi ng tulong, lalo na sa pagtanggap nito. Hindi inalis ni Mario ang tingin sa kanya, tapat at matatag. Hindi mo na kailangang pasanin ito mag-isa, sabi niya. Napalunok si Josephine, saka bahagyang tumango. Tumayo siya, medyo taas ang balikat, hawak-hawak ang sobre na parang isang kayamanang dapat ingatan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinayagan niyang maniwala ang sarili, baka nga may pag-asa pa. Pinanood siya ni Mario habang lumalabas ng opisina, may nabago sa loob niya, parang may piraso ng sarili niyang puso na sa wakas ay nakalapat sa tamang lugar. Hindi lang ito tungkol sa pagpapabuti ng negosyo, ito'y tungkol sa pagbago ng buhay at hindi pa siya tapos. Pagkapasara ng pinto, tumayo si Mario sa gitna ng katahimikan. Yumuko siya, nakapatong ang mga kamay sa mesa, nakatingin sa upuang iniwan ni Josephine. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, mas mabigat, mas totoo. Hindi na maaaring burahin ang mga nakita niya, hindi na siya makakabalik sa dati. Ang paniniwala niyang pinanghawakan sa loob ng maraming taon na ang sipag ay laging may gantimpala ay nabasag. Ginawa na ni Josephine ang lahat ng tama, pero kailangan pa rin niyang manghingi ng pagkain. Hindi iyon kabiguan niya. Sa totoo lang, kabiguan ni Mario iyon. Mabilis siyang bumuntong hininga at lumayo sa mesa. Ang opisina na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila naging kulungan. Kailangan niyang may gawin.
Kailangan niyang kumilos. Kumilos ang kanyang mga daliri bago pa siya magdalawang isip at dinaya lang isang numerong halos hindi niya ginagamit. Isang ring lang at may sumagot agad. Mario, sabi ni Elvira Carter, ang kanyang Chief Financial Officer, matalas at profesional ang kanyang boses. Hindi ko inaasahang tatawag ka bago ang board meeting. Ayos ka lang ba? Kailangan kitang makausap, sagot ni Mario agad. Tungkol sa benepisyo, sa emergency support, at kailangan nating pag-usapan ito ngayon. Sandaling katahimikan tapos isang mahinang buntong hininga. Hindi ka naman kilala sa pagiging impulsive, ani Elvira, may pag-iingat. Ano bang nangyari? Nagtinginan ang panga ni Mario. Paano ba niya ipapaliwanag ang bigat sa dibdib niya, ang tinig ng anak ni Josephine na nagtatanong kung may almusal ba bukas? Ang pakiramdam na parang mali lahat ng alam niya tungkol sa sipag at katarungan. Pero si Elvira, kasama niyang bumuo ng kumpanyang ito, kung may makakaintindi, siya iyon. May nakita ako na matagal ko nang dapat nakita, sabi niya sa wakas. Hindi na nagtanong pa si Elvira. Ang narinig niya ay ang pagtipa sa keyboard sa kabilang linya. Sige, sabi niya, ano ang plano mo? Huminga ng malalim si Mario, pinanatag ang sarili. Kailangan nating taasan ang sahod, sabi niya, buo ang boses, at hindi yung papiso-piso. Gusto ko ng totoong pagtaas, yung may saysay sa buhay ng mga tao. Tahimik na nag-iisip si Elvira. Alam ni Mario, nagsusuma na siya sa isip. Malaking pagbabago yan, ani Elvira. Bantay sarado ang margins ng mga investors, magkakaroon ng pagtutol. Hayaan mong tumutol sila, tugon ni Mario. Tayo ay logistics company. Tayo ang nagdadala ng produkto. Tayo ang bumubuhay sa supply chain. At walang gumagana dito kung wala ang mga tao natin. Drivers, warehouse staff, schedulers, night shift crews, sila ang nagbubuhat ng lahat. At hinihingi natin ang lahat sa kanila. Pero paano kung ang sipag ay hindi sapat? Paano kung sobra ang hinihingi natin pero kulang ang binibigay natin? Tahimik si Elvira. Nang muling nagsalita, iba na ang tono, mas seryoso, mas nakatuon. Seryoso ka? Seryoso. Nagpatuloy ang pagtipa. Sige, ani Elvira. Simulan natin sa numero. Gagawa ako ng ilang modelo para sa wage increase at titingnan natin kung saan pwedeng kumuha ng pondo nang hindi naaapektuhan ang core operations. Sandaling tumigil siya. Gusto mo ring palawakin ang mga benepisyo? Oo, sagot ni Mario agad. Tulong sa childcare, emergency fund, baka pati tulong sa tuition para sa mga empleyadong gustong umasenso. Walang pansamantalang solusyon, dagdag pa niya. Gusto ko ng tunay pangmatagalang pagbabago. Napatawa si Elvira, hindi pangungutya, kundi tila nagulat. Baka may halong paghanga. Aba, nagising din pala ang Ginoo. Napahaplos si Mario sa kanyang panga, saka bumuga ng hangin sa ilong. Oo, parang ganun na nga. Sige, sabi ni Elvira, bigyan mo ako ng ilang oras. May draft ka na bago matapos ang araw. Pero Mario, gusto ko lang malaman mo, hindi ito magiging madali. Ang board, ang investors, pati ilang department heads, hindi lahat ay sang-ayon sa'yo. Hinigpitan ni Mario ang hawak sa telepono. Naalala niya si Josephine, ang mahina niyang tinig, ang matatag niyang pagyakap sa sakit, at ang sinabi nitong, hindi mo kailangang gawin to. Kung ganoon, lalaban tayo, sagot ni Mario. Napatawa ulit si Elvira, mas malakas na ngayon. Tama, lalaban tayo, tatawagan kita pag may numero na ako. Nagtapos ang tawag. Umupo si Mario nang pabalik sa kanyang upuan, dahan-dahang bumuga ng hangin. Pero sa pagkakataong ito, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na stress, ito'y direksyon. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ang presyong matagal niyang pasan ay nagbago, naging layunin. Hindi na lang ito tungkol sa tubo, ito na ngayon ay tungkol sa paggawa ng tama. At handa na si Mario Montana na isugal ang lahat.
Hindi para sa expansion, hindi para sa headlines, kundi para sa mga taong tumulong bumuo ng kumpanyang ito mula sa simula. Sa loob ng boardroom, katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi ito payapang katahimikan, kundi yung makapal, tensyonado, punong-puno ng tahimik na pagtutol. Nakaupo si Mario sa dulo ng mahabang mesang salamin, magkadikit ang mga daliri, nakatuon ang tingin sa mga taong nasa harap niya. Mga pulidong profesional ang kaharap niya, mga naka-Amerikana at blazer, mga taong kabisado ang balance sheet hanggang sa huling sentimo, pero hindi pa kailaman nagtrabaho ng graveyard shift sa warehouse o nagsakripisyo ng pagkain para makabayad ng upa. Nasa tabi niya si Elvira, hindi mabasa ang ekspresyon pero kilala na siya ni Mario. Handa siya, nakatumpok ng maayos ang mga papel sa harap niya, handa na ang charts at projections. Pinaghandaan nila ito, bawat tanong may sagot, bawat numero may paliwanag. Pero alam nilang kahit ganoon, mahirap pa ring kumbinsihin ang mga taong ito. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Daniel Grant, isa sa pinakamatagal nilang investors, nakasandal sa upuan, may kaswal na pagdududa na parang desididong hindi maniwala. Linawin lang natin, ani Daniel. Gusto mong taasan ang sahod ng lahat, magdagdag ng benepisyo at magsimula ng kung anong emergency assistance program at gusto mong aprubahan namin yan? Bakit? Hindi na tinag si Mario. Simple ang sagot niya dahil ito ang tama. Sandaling katahimikan, may bahagyang umubo ng mahinang pagtawa sa kanan. Umiling si Daniel. Mario, hindi tayo charity, negosyo ito. May disenteng sahod na ang mga tao natin. Kung tataasan pa natin at bibigyan ng dagdag na perks, saan to titigil? Paano na ang mga stockholders? Anong sasabihin natin sa kanila kapag lumiit ang kita? Ramdam ni Mario ang bigat ng tensyon sa silid. Laganap ang pag-aalinlangan. Pero hindi ito tungkol sa pakiramdam, tungkol ito sa katotohanan at handa siya. Isa tayong logistics company, ani Mario, matatag ang tinig. Hindi tayo gumagawa ng produkto, hindi tayo nagsusulat ng software. Inililipat natin ang mga bagay, mabilis, maayos. At ang dahilan kung bakit tayo magaling ay dahil sa mga taong nagpapatakbo nito. Mga driver, tagaloload, night shift crews, sila ang puso ng kumpanyang ito. At sa ngayon, hindi natin sila nabibigyang pansin. Inislide ni Elvira ang isang ulat sa gitna ng mesa patungo sa grupo. Ginawa na namin ang mga kalkulasyon, sabi niya. Oo, may gastos ito sa simula. Pero ang employee turnover ay unti-unting sumisira sa atin, mas mabilis kaysa sa investment na ito. Sayang ang pera sa paulit-ulit na hiring at training dahil hindi nagtatagal ang mga tao. Kung gusto nating lumago, kailangan natin ng katatagan. Nagsisimula yan sa pagtrato sa mga tao na parang mahalaga sila. Isa sa mga board member, si Catherine, isang babae sa kanyang 60, mahigpit ang tali ng pilak na buhok, ay tumingin sa ulat. Hindi niya ito agad itinabi. So sustainability ang pinag-uusapan dito? Tanong niya. Survival, sagot ni Mario. Lalong humihirap ang merkado at kung hindi tayo magtataguyod ng loyalty ngayon, mawawala sa atin ang mismong mga taong bumubuhay sa kumpanyang ito. Pwede tayong maging lugar na gusto nilang pasukan o lugar na agad nilang iniiwan pag may mas maganda. Muling nanahimik ang silid. Pinagmasdan ni Mario ang maliliit na pagbabago. May ilan na nagbabasa ng ulat, ang iba'y nagkakatinginan. Alam niyang hindi lahat ay mapapaniwala, pero ang ilan ay nagsisimula ng makinig. Muling yumuko si Daniel, nakahalukip-kip, ang tono ay puno pa rin ng duda. At kung pumalpak ito, kung lumiit lang ang kita at lumaki ang payroll, umabante si Mario, hinarap siya, matatag ang titig. Ako ang sasalo. Nagkagulo ng kaunti sa paligid. Nilingon siya ni Elvira, halatang nagulat, pero nanahimik.
Sinasabi mong babawasan mo ang sarili mong sahod? Tanong ni Daniel. Hindi nag-alinlangan si Mario. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito. Kung mabigo tayo, ako ang mananagot. Pero hindi ako naniniwalang mabibigo tayo. Naniniwala ako sa planong ito at higit pa roon naniniwala ako sa kanila. At kung handa akong isugal ang sarili kong kita para rito, ang tanong, bakit kayo hindi? Muling sumapit ang katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang isinara ni Catherine ang ulat at ibinalik kay Elvira. Sa tingin ko, aniya, malinaw at kalmado, panahon na para tumigil tayo sa pag-iisip lang tungkol sa susunod na quarter. Ang boto ko ay oo. Tumapik si Elvira ng dahan-dahan sa mesa. Halos hindi marinig. Pero alam ni Mario, signal yon. Panalo ang unang laban. Isa-isang sumunod ang mga boto, hindi lahat ay sumang-ayon, may pagtutol, pero sapat. Sapat para umusad, sapat para magbago ang lahat. Pagkatapos ng pulong, lumabas si Mario sa hallway, mas magaan ang pakiramdam, parang sa wakas ay natanggal ang matagal ng bigat sa kanyang dibdib. Kasabay niyang lumakad si Elvira, may alam sa mga mata. Nang sinabi mong seryoso ka, bulong niya, hindi ko akalaing pati sahod mo ang nakataya. Napangiti si Mario, pagod pero totoo. Gumana naman, di ba? Umiling si Elvira pero may bahid ng pagmamalaki sa kanyang ngiti. Oo, gumana nga. Huminto sila sa tapat ng elevator. Ang ingay ng opisina, ang tunog ng gumagalaw na mundo ay pumuno sa paligid nila. Mula sa likod ng mga salaming pader, tinitigan ni Mario ang kanyang mga empleyado, nag-aayos ng packages, sumasagot ng tawag, gumagalaw na parang mga haligi ng sistema. Tahimik, walang parangal araw-araw. Hindi na lang ito tungkol kay Josephine. Tungkol ito sa kanila. Bawat empleyado na kailanman ay nagpaiwan, lumiban sa birthday, nagtuloy-tuloy kahit pagod na para lang mabuhay. Ang pagbabagong ito, ang laban na ito ay para sa kanila. At ito pa lang ang simula. Sa halos buong buhay niya, isa lang ang paniniwalang kinapitan ni Mario, sipag. At naniniwala pa rin siya roon. Pero ngayon, may mas malaki na siyang pinaniniwalaan. Ayos, sabi ni Elvira, sabay krus ng mga braso. May go signal na tayo. So, sinong magbabalita sa team? Huminga ng malalim si Mario, iniikot ang balikat, pinatibay ang loob. Ako. Tinaasan siya ng kilay ni Elvira. Sigurado ka, malakas ang magiging dating nito sa kanila. Alam ko, sagot ni Mario habang nagsisimula ng maglakad papunta sa pinto, malinaw na ang isipan. Kaya kailangan manggaling ito sa akin. Handa na siya, handang humarap, handang mamuno. At sa pagkakataong ito, hindi na tungkol sa utos. Tungkol ito sa pagbabago.